istoryang inyong mapapakinggan ay hango sa totoong buhay ni Besong na taga Quezon. Bago ko simulan ang aking kwento, ay nais ko munang magpakilala sa iyong tagapakinig, Binibining Imahinasyon. Ako nga po pala si Besong, na nakatira sa Quezon. Ang aking kwento na isasalaysay sa inyo ay mula pa nung bata ako na hindi ko makalimutan. Ako po ay isang Gustong-gusto ko kasi ang kwentong makatotohanan o yung tunay na buhay ng mga kababalaghang nangyayari dito sa ating mundo. At isa, si Binibining Imahinasyon ang napili kong maglahad ng aking kwento. Umpisan ko ang aking kwento na kasama ko ang aking kababata at kaibigan na si Amyong. Nang isang gabi na magkasundo kami ni Amyong na isagawa ang aming matagal nang binabalak na pagkuha sa mutya sa sagingan namin. Nagsimula kasi ang pagnanasa naming iyon na makuha ang mutya sa kwento ng lolo ko. Nung una ay matagal kaming nakumbinsi ng aking lolo na totoo ang mga ikinikwento niya sa amin. Pero bandang huli ay nakuha na ni lolo ang tiwala namin. Dala ang flashlight at kahoy na mahaba na pwede namang ipangpok sa anumang makakasalubong naming nakakatakot at mapanganib na nilalang sa daan. Inumpisahan na naming maglakad ng dahan-dahan patungo sa talahiban. Matataas ang mga dahon at mayayabong, kaya naman nahirapan kaming makapaglakad at matukoy ang daanan patungo sa sagingan. Bukod pa roon ay napakatalas ng dahon niyon, kaya ramdam namin ang hapdi at sakit dulot ng pagkakahiwa ng talahib sa aming mga tuhod at paa. Pati na rin ang pagtulo ng dugo mula sa sugat. Besong, malayo pa ba? Ang napapagod ng pabulong na tanong ni Amyong sa akin. Natatakot kasi kami na baka may makarinig sa amin ng sinuman na tao sa paligid. Mabubuking pa kami kung anong pakay namin sa sagingan na iyon. Maglakad-lakad ka na lang, malapit na. Ang nayayamot kong tugon kay Amyong dahil panay ang tanong nito nang paulit-ulit sa akin. Hanggang sa natanaw na nga namin ni Amyong ang aming pakay, ang sagingan. Ngunit nadismaya kami dahil sa dami ng puno ng saging ay hindi na niya malaman ang puno ng saging na tinutukoy ng kanyang lolo Berting. Pare-pareho kasi ang itsura ng mga iyon. Siniko ko si Amyong sa dibdib habang nagkakamot ito sa kanyang ulo. Sinabi ko sa kanyang mag-umpisa na kaming maghanap sa paligid-ligid. Marahan at dahan-dahan naming nilapitan ang mga puno ng saging. Ngunit nahirapan talaga kami kasi hindi naman namin alam kung saan talaga ang saging naming makikita, kung saan ang aming pakay. Habang magkasunurang naglalakad kami, naanimoy mga pusa sa tahimik ng aming paglalakad. Nang muntik nang mapasigaw si Amyong dahil may tila madulas ngunit matigas na bagay siyang natapakan. Nang kanyang tingnan ay isa palang matandang sawa na natutulog. Naipantakip ni Amyong ang kanyang kamay sa bibig. Ingat na tinatanggal ang paa sa pagkakaapak sa ahas. Natatakot ito na biglang magising at makagat siya nito. Dahil sa kalakihan ng sawa ay hindi naramdaman na may nakaapak sa kanya. Kaya naman ay nanginginig
na nakatayo si Amyong sa ahas. Pati ako ay kinalibutan sa takot dahil malapit lang din ang ulo ng ahas sa aking paa. Halos hilahin na namin ang aming mga paa upang makalayo lang kami sa lugar na kung saan na may ahas. Hanggang sa mapadako kami sa isang balon na ginawa ng aking ama upang pandilig ng mga puno. Medyo malalim din iyon, kaya maingat naming nilagpasan ang balon. Besong, alin ba sa punong saging dito ang sinasabi ng lolo mo? Ang pabulong, ngunit madiin na pagtatanong ni Amyong sa akin. Sabi ni Lolo, malaking puno raw yun at katangi-tangi. Ang daming malalaking puno dito, Besong. Alin naman sa tingin mo ang katangi-tangi dito? Sa tanong na iyon ni Amyong, ay hindi rin ako nakasagot agad. Dahil sa totoo lang, hindi ko rin alam. Mukhang nagsisisi pa ako ng panahong iyon, binibini. Dahil nasa harapan na namin si Lolo at malaki na ang tsansa naming magtanong ng magtanong, ngunit hindi namin nagawa. Kaya napakamot ako sa ulong, umiiling-iling, sa panghihinayang. Nakikita pala ako ni Amyong, kaya naman ay napakamot din ito sa kanyang ulo. Hanggang sa nagpasya kaming umuwi na lang. Parehas kaming matamlay at nadismaya, nabigo kami sa aming pakay. Naghiwalay na kami ng daan, pauwi ni Amyong. Ako naman ay diretso sa bahay namin na nagugutom. Kaya tumungo muna ako sa aming kusina upang kumain at nang mabusog ay nagtungo sa aking silid. Habang nagpapahinga ako ay may napansin ako sa aking sarili. Nanlaki ang aking mga mata dahil bukod sa mga sugat na aming tinamo sa talahiban ay may mga pasa din ako sa paa. Hindi lang iyon, pati sa aking mga braso ay mayroon din. Pasang maliliit na hindi ko mawari kung saan iyon nanggaling. Kalat ito at maliliit na animoy. May mapa ako sa aking paa at braso. Tiningnan ko rin ang aking katawan. Baka meron. Wala naman. Inalala ko kung nabubunggo ba ako o habang naglalakad sa sagingan. Ngunit wala akong maalala kahit anong pilit ko. At inalala ko rin kung may mga pasana ako bago pumunta kami ni Amyong sa sagingan. Ngunit wala akong naalala. Hanggang sa napagod na lang akong kakaisip kung saan ko nakuha ang aking mga pasa at nakatulog ng gabing iyon. Paggising ko ng umaga, agad kong tiningnan ang aking mga pasa. Ngunit naroon pa rin. Kaya naisip ko na pagkakain ko ng agahan ay pupuntahan ko si Lolo Berting para itanong ko na ang mga gusto kong malaman tungkol sa agimat. Pero hindi ko sasabihin sa kanya na pinupuntahan ko yung lugar na ikinikwento niya. Kasama ang kababata kong si Amyong. Kinaumagahan, pinuntahan ko si Lolo Berting upang magpakwento ulit tungkol sa mutya sa sagingan. Ngunit ang tagal ko nang kumakatok ay hindi pa binubuksan nito ang pinto. Dahil sa nainip ako sa labas ng pintuan, ay naisipan kong libutin ang kanyang bakuran. Unang bumungad sa akin ang patong paatras kung maglakad. Kaya naman ay napalaki ang aking mga mata. Hindi ko lubos maisip kung sinasadya ng patong iyon na maglakad ng paatras
O sadyang ganun lang siyang pinaglihi. Nang maya-maya naman ay napatitig ako sa isang itlog na may paa ng sisiw na naglalakad. Nung una, napatunganga ako sa aking nakita. Pero noong napagtanto ko na sa tingin ko, kailangan kong tulungan ng sisiw para makawala. Ngunit tumakbo pa ito, palayo sa akin. Kung anong bilis kong hulihin siya, ay siya naman ang bilis tumakbo nito. Hanggang sa nakaabot kami sa sagingan. Sayang, sa isip ko. Napakabilis tumakbo ng itlog, ng sisiw. Kaya nakatakas ito sa aking paningin. Kaya kamot ulo akong napabalik sa bakuran ng aking lolo. Na iniisip ko pa rin ang sisiw na may itlog na kung bakit ang bilis nitong makatakbo. Samantalang hindi naman nga ito nakakakita pa dahil natatabunan ng itlog ang mga mata nito. Naling-paling ko na rin ang aking ulo. Inisip na natural lang ang mga nangyayaring iyon kanina. Hanggang sa nakita ko na si Lolo Berting na lumabas ng kanyang pinto. May dala itong isang tasang kape na tila nagulat pa ito nang makita akong papalapit sa kanya. Lolo, magandang umaga po. Ang nakangiti kong pagbati sa kanya. Pagtapos kong abutin ang kanyang kamay upang magmano, ay tinanong ako nito kung bakit ako naparoon sa kanya. Na sinagot ko naman dahil sa mga nakalimutan kong itanong tungkol sa mutya ng sagingan. Dahil doon ay napangiti si Lolo. Ang mutya sa sagingan daw ay hindi basta-basta nakukuha ng ganong kabilis dahil may nagbabantay daw dito. Napatulala ako sa sinabi ni Lolo at napaisip ako na kaya pala nung hinahanap namin ni Amyong ang sagingan ay halos hindi namin malaman kung aling saging ang may mutya. Nang pagtingin ko kay Lolo Berting ay napansin kong napatingin ito sa aking mga pasa. Maliliit sa aking braso. Napailing ito na may kasamang ngiti. Sabay nagtanong sa akin kung pinangahasang kong pumunta sa sagingan na ikinuwento niya at may pasa akong maliliit. Kaya naman ay napatango na lamang ako at napaisip na kung bakit alam nito na nangahas kaming pumunta sa sagingan nang dahil lamang sa aking pasa. At alam niya rin na hindi lang ako mag-isang pumunta roon. Mukhang alam din ni Lolo na nagaantay ako na may iba pa siyang sasabihin tungkol doon. Kaya laking tuwa ako nang magsalita. Magbukas ang kanyang bibig at merong sasabihin. Iyang mga maliliit mong pasa, Apo, ay nakuha mo yan sa kurot ng mga duwending pula. Mababait sila, pero may pagkapilyo din na kapag hindi mo nakuha ang ugali nila, ay kawawa ka sa kanila. Hindi kanila lulubayan. Ang tila nananakot ngunit senserong pagpapatuloy na kwento ni Lolo. Dahil sa ipinagtapat ni Lolo Berting, ay lalo akong kinalabutan na kanina ko pa nararamdaman. Dahil mga bagong kwento ang aking mga natutuklasan. Talagang mga nakakamangha talaga ang mga pangyayaring ngayon. Kulang nalalaman. Isang duwending mailap pala ang nagbabantay sa mutya ng saging.
Napaisip tuloy ako kung paano ko iyon makakausap at ano ang itsura ng nilalang na iyon. Ang biling ko lang sa'yo, Apo, ay huwag kang magtiwala sa duwende. Mga tuso ang kasi ang mga duwende. Hindi mo alam ang mga nasa isip nila na kung gusto ka nilang kaibiganin o pinaglalaroan. Kaya mag-ingat ka. Dahil sa sinabing iyon ni Lolo Berting, ay tila kinabahan ako at napaisip na hindi nga pala basta-basta ang paghahanap ng mutya. Maaaring manganib ang aking buhay. Subalit, nanaig pa rin ang kursyudad kong makakita ng duwende upang ako mismo sa sarili ko ay malaman kung totoo nga talaga sila. Kaya may namuo sa aking isipan na balak ko ngayong gabi. Siyempre, kasama ko ang aking kababatang si Amyong. Nagpaalam na nga ako sa aking lolo upang umuwi na at gawin ang mga nararapat kong gawin ngayong gabi. Pinuntahan ko rin si Amyong sa kanilang bahay upang sabihin ang aking binabalak at sumang-ayon naman itong sumama. Abangan ang ikalawang tagpo, ang pagkikita ni Amyong, Besong at ang duwende sa sagingan. Shout out sa ating mga Pullman's Warriors ng Horror Night Pullman Stories Original and ng Philippine Writers Horror Organization. Mabuhay po kayong lahat at salamat sa ating mga bagong subscribers at sa ating mga tagapakinig. See ya!